Ang inaasahan na lang po ng mga DDS ay walang iba kundi manalo ang vice-presidente na si Sara Duterte ngayon na sa pagka-presidente sa susunod na eleksyon sa 2028. Yes! Si Roque, yan ang inaiintay. Si Kibuloy, nag-aantay din dyan. Si dating Pangulong Duterte, o yun, isakripisyo na yung kanyang sarili kahit tumagal siya doon. Para kapag sa 2028, hilingin ni Sara Duterte ang kanyang paglabas doon sa kulungan. Lahat po sila, ano po, lahat po sila inaantay. Lalong-lalo na yan si Chavit Singson. Oh, inaantay yung pagkakapanalo, yun ang tanong. Kung mananalo ba, 'di ba Marco Antonio Ignacio at Ricardo Diskaya? Yun ang tanong. Kung mananalo ba si Vice Presidente, mga bossing? Sabi dito, live now, inspiration, Dr. Richard Mata. Sino to? Kaya, ano ba to? Hindi. Sabi ko sa inyo, hindi ko kabisado yung Duterte nila eh. Meron akong dalawang doon hindi kilala. Isa ba to doon sa hindi kilalang kandidato? Dr. Richard Mata, 100% daw po, 100% sure na mananalo si BP Sara kung tatakbo sa 2028. Yan ang maganda dyan, no? Ibang klase silang magsalita. Talagang tipo bang panalo na. Yung tipo bang wala na to, tapos na to, tuldok na to. Ilalampaso ni Sara Duterte yung kanyang mga makakalaban. Di ba? Ipinahayag ni Dr. Richard Mata ang kanyang matibay na paniniwala na may malaking posibilidad na manalo si Vice President Sara Duterte kung tatakbo siya sa 2028. Ang tanong, sino naman ang magiging Vice Presidente ni Sara Duterte? Si Amy Marcos. Parang yan yung niluluto nila Robin Padilla, di ba? Parang yan yung niluluto nila Robin Padilla, mga boss chief amo, sir. Sabi pa nga ni Robin Padilla, ako ay magiging campaign manager ni Amy Marcos at ni Sara Duterte. Ang tanong ulit, sino ang makakalaban nila sa 2028? At bakit niya nasasabi na 100% sure na siya na mananalo si Vice Presidente? Paano kapag sinabayan kayo ni Bongo? Di ba? Paano pag sinabayan sila ni Bongo, mga kababayan? Yari na. Di yung boto ng mga DDS, alam nyo na kung saan ang pupuntahan. Ang pupuntahan, it's either kay Sara or kay Bongo. Mahahati yan. Diyan pa lang Yan pa lang. Tingin ko, babagsak na kayo Hindi ko pa sinasabi kung sino yung posible at maaari at pwedeng makalaban nila. Sa kampo pa lang ho nila, mga kababayan, alam nang magkakagulo Si Bongo, ang tagal niya nang inaasam na maging presidente. Nung 2022 nga di ba, nag-aagawan pa sila kung sino tatakbo sa kanila. Kaso mga kababayan, nabigyan na ng pag-asa ng mga DDS. Ito pong si Senator Bongo na kumbaga, Bus Bongo, nakakatanggap ka nga ng 26 million na boto sa pagkasenador Diyan pa kaya sa pagka-presidente? Siyempre mga bossing yung iba na kahit papaano gumagamit ng utak sa DDS, iisipin nila, nako, kung mamimili ako sa dalawa kay Bongo at kay Sara Duterte, pipiliin ko na lang si Bongo. Bakit? Kasi yung Sara Duterte hanggang ngayon meron pa ding hindi siya maipaliwanag di ba? Hanggang ngayon, hindi pa din maipaliwanag ni Vice Presidente yung tungkol doon sa mga confidential funds, etc. Hindi. Sorry, araw-araw ko nakakalimutan yun. No? Meron na pala. Ang sabi pala ng Vice Presidente, yung pera ng confidential funds ay ginamit nila para sugpuin daw po ang korupsyon. Biruin nyo yun, Sila pala yung taga-sugpo ng korupsyon ngayon, bigla. Yung confidential funds ay ginamit para sugpuin ang korupsyon
doon po sa Department of Education. Yun po ang sabi ng Vice Presidente, ha? Sabi niya po yun, mga kababayan, eh. Ewan ko. Biruin mo, sa tagal-tagal ng panahon, 2 taon itinatanong nasaan yung confidential funds. Saan ginamit talaga yung confidential funds? After 2 years, saka lang sumagot, mga bossing. Siguro, napagtanto nila, eto na yung tamang sagot niya. Sabihin mo, ginamit yung confidential funds sa pagsugpo ng korupsyon doon sa Department of Education. Di ba? Galing, ano? After 2 years, saka lang nakasagot, mga kababayan. Ngayon, syempre, may mga nag-iisip dyan. Si Sara, hindi nga makasagot sa confidential funds. Doon na lang ako kay Bongo. At least si Bongo, may palugaw. Di ba? Si Sara, wala man lang palugaw-lugaw eh. At least si Bongo, may palugaw na may itlog, ha? Ibang klase yung lugaw na may paitlog si Bongo. Hinati sa 4 yung lugaw. No? sa madaling salita, kapag ikaw ay nakatanggap daw ng isang lugaw, merong 1/4 na itlog doon sa lugaw ni Bongo. Kaya yung mga DDS, dito na lang ako kay Bongo. Yan ha, kampo pa lang nila ang pinag-uusapan natin, mga bossing. Hindi pa natin pinag-uusapan yung mga posibleng makalaban. Paano pag pinag-usapan na natin na ang pink at pula tuluyan ng nagkaisa at tuluyan ng nag-joint force ang pink at pula. Tayo po at yung mga kakamping. Kasi sa nakikita po natin, hindi malayo pong mangyari yon, mga kababayan. Bakit? Biruin nyo, no, yung mga kakamping, sinusuportahan si Pangulong Bongbong Marcos dahil nagagandahan sa kanyang pamamalakad. Hindi po malayo na maisip ng mga kakampik na, sige nga, total maganda yung pamamalakad ni Bongbong Marcos. Sa bansa natin ngayon. At ayaw naming maudlot. Ayaw naming maudlot yung paglago ng ating bansa sa pamamagitan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sige, ganito na lang. Since hindi pwedeng tumakbo ulit si Bongbong Marcos o hindi pwedeng ma-extend si Bongbong Marcos sa 2028, no, onwards, sige, si First Lady na lang ang patakbuhin. Di ba? Pwedeng yan, pwedeng Risa Ontiveros at First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, magbibigayan yan. It's either si Risa Ontiveros ang tatakbo sa pagka-presidente at vice-presidente si First Lady Lisa Marcos, na siyempre iisipin na mamamayang Pilipino. Tutulungan ni Pangulong Bongbong Marcos si First Lady para tuloy-tuloy lang yung pag-unlad ng Pilipinas. Vice versa, pwedeng si First Lady kung magkasundo talaga. Yang mga yan naman po, hindi naman mga sakim sa kapangyarihan yan. Kahit sino, no? Siguro baka sabihin pa ni Senadora Risa Ontiveros, since naumpisahan nyo na ito, mga proyekto na ito, sige, ako na lang ang magbibise presidente at ikaw, Lisa, ang magpresidente para para tuloy-tuloy. Alam nyo, mga kababayan, para gusto nyo talaga na hindi na makabalik sa gobyerno itong mga DDS, itong mga Duterte. Simple lang. Ituloy-tuloy natin yung pagkakapit-bisig, no? Lalo na ang pink at pula. Kailangan natin ngayon tanggalin yung dapat pink at pink lang ang maging presidente at vice-presidente. Kailangan hindi tayo pwede ngayon yung kailangan kaalyado lang ni Bongbong Marcos yung presidente at vice-presidente. Importante sa atin ngayon na mag-joint force talaga, 'di ba? Alaga 143 para sigurado naman talaga na wala nang balik yung mga Duterte sa pamumuno sa ating bansa. Armando Pabillon o Gino na lang. 'Di ba? Kailangan ho yun, joint force ng pink at pula. Kapag kaganyan ang nangyari, tumakbo si Bongo, nahati yung boto nila, yari na. Tapos, nag-joint force talaga ng tuluyan. Since maganda naman itong nangyayari sa ating bansa ho, mga kababayan, yung mga kurakot, mga politiko na nadadawit doon sa mga ghost project na yan,
na ipapaoblo o ipapaoblo ng gobyerno. At sumasang-ayon ang mga kakamping dyan. O, di ba? Joint force ang magiging kapupuntahan yan. Ngayon, sabi dito, sa isang post sa social media, sinabi ni Dr. Mata na batay sa kanyang obserbasyon. Aba, baka yung obserbasyon mo nandiyan ka lang sa loob ng mga DDS at nandiyan ka lang sa loob ng mga Duterte. Ganyan talaga ho ang mangyayari. Di po ba? Maganda niyan, collab, tapos yung iba sa cabinet na. Sabi ni MCA Vocal Studio. Luz Biminda Vlog, shout out sa iyo. Oh. Ngayon no, mga kababayan, baka kasi etong si Dr. Mata, nandoon lang sa circle siya ng mga DDS. Siyempre ho, kapag ka ikaw napapalibutan ng mga supporter ni Sara Duterte, yung mga kapamilya ni Sara Duterte, pakiramdam mo malakas na malakas di ba? Pakiramdam mo na, okay, ang lakas. Kasi kayo-kayo yung nag-uusap Kasi kayo-kayo yung mga nag-aanuhan doon, nagkukwentuhan. Siyempre, ang kwentuhan ninyo, malakas si Sara dito, malakas si Sara dito, malakas si Sara dito. Pag lumabas kayo doon sa circle of friends ninyo, mahina pala. No? Pagka tinignan ninyo, yung mga parali ninyo, wala na palang pumupunta. Ganon yun. Kailangan lalabas kayo, boss. Baka hindi ka na lumalabas ng bahay. Tama ba ako? Isa siya doon sa sa tumakbo sa Duterte tapos talo. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Elena Garcia, huwag nang ibalik ang Duterte sa Malacanang. Tiyak balik pogo pag si Duterte na nasa power. Lahat ng illegal balik lahat. Lahat ng mga kawatan laya. No? Mga Duterte, Senadog at Diskaya, sabi. Malaki daw ang korupsyon sa INC. Naku, mamaya natin pag-uusapan yan, ha? No, tuloy muna natin ito. Sa isang post sa social media, sinabi ni Dr. Mata na batay sa kanyang obserbasyon at sa kasalukuyang sentimiento ng publiko, iilan lang naman kayo dyan. Iilan lang naman kayo dyan. Tignan nyo mga bossing. Yung mga sentimentong sinasabi nito ng publiko, buwang na vlogger daw ako. Nabasa ko lang. Sabi ni Lizelle, buwang na vlogger. No. Salamat po sa panonood sa buwang na vlogger. Lizelle, alam nyo, nasaktan siguro si Lizelle nung sinabi ko na matatalo at malabong manalo si Sara Duterte. Kaya ganyan yung na-comment. Ngayon, nasa na ba tayo? Sa isang post sa social media, sinabi ni Dr. Mata na batay sa kanyang obserbasyon at sa kasalukuyan, sentimiento ng publiko. Ayun, sentimiento ng publiko, paisa-isa lang huyang mga yan Kung matandaan nyo, mga kababayan, inumpisa ni Maharlika, sumunod si Glenn Chong, sumunod sino pa? Si Maharlika, si Glenn Chong, tapos merong Kati Binag. Yun, pa isa-isa yung mga nagsesentimiento at lagi po nilang sinasabi, nako, meron kaming pasabog, nako, meron akong USB, nako, nasa kipay ko yung USB. Yung USB ilalabas ko. Hanggang sa umabot kay Morales, ngayon naman may Kiko Barsaga sila. Nalaos na din yung si Harry Roque. Si Kiko Barsaga, ito palubog na. Ngayon naman si Anjo Iliana. Paisa-isa lang yan.